Pinangangambahan ang epekto ng oil spill lalo sa kabuhayan ng mga mangingisda at magtatahong maging sa ibang lugar sa Manila Bay. Mahigit 300 milyong piso ang posibleng halaga ng pinsala sa pangingisda. Base sa taya ng BIFAR, nakatutok si Mark Salazar. Nakaabang habang kinakabahan ang mga nangingisda sa Manila Bay simula nang tumaob ang oil tanker MT Terra Nova sa Manila Bay, sakop ng Bataan, nung kasagsagan ng bagyong Karina at Habagat. May napunan na kayong langis-langis. Wala pa naman ako. Sa model forecast mula sa UP Marine Science Institute, tinatayang ngayong araw ay mararating ng oil spill ang mga baybayin ng Metro Manila, kasama ang Parañaque sa may high probability ng oil landfall. Kahapon naman, inaasahang marating ng langis ang baybayin ng Noveleta, Rosario, Tanza, Naik at Ternate sa Cavite. Kung hindi maaabata ng oil spill dito sa Manila Bay, ang tansya ng BIFAR aabot sa 351 million pesos ang posibleng epekto nito sa 46,000 mga mangingisda mula sa rehiyon ng Central Luzon, ng Region 4A, maging ng mga fishing community dito sa NCR sa palibot ng Manila Bay. Pang-apat na palaot na ni Julius kanina pagkatapos ng bagyong Karina at Habagat. At masaya siyang wala pa naman silang namamata ang oil spill. Kung meron ho yan, di pati kami tataran-taran ho kami yan. Kawawa yung hanap buhay namin yan. Ang pinakamalaking dago kung sakali ay sa mga seashell gaya ng tahong. Malaking banta ito kay Janelle at sa maraming taga-Bulungan, Parañaque na tahong ang hinahango sa Manila Bay. Sa ngayon po dito, hindi pa naman po. Ayos pa naman po dito yung bentahan. Kasi malinaw naman po dito yung dagat pa. Sa baybayin ng Tanza, Cavite, nakakolekta na ng oil slicks ang Philippine Coast Guard at Environmental Management Bureau kanina. Pinaniniwala ang tagas ito mula sa 1.4 million liters ng industrial fuel oil na karga ng MT Terra Nova. Pero dahil nasarhan naman ang leaking valves ng barko, kaya hindi naging kasing tindi ito ng oil spill sa Mindoro. Mas minabuti ng BIFAR na huwag munang magpatupad ng fishing ban. Nasa local government units na ang pagpapasya kung magdideklara sila. Ang mandato po ngayon ng BIFAR ay siguraduhin na patuloy ang assessment and evaluation patungkol doon sa kaligtasan sa pagkonsumo ng isda doon sa mga apektadong lugar. Hindi pa rin nasusukat ang pinsala ng oil spill sa marine life, pero sabi ng mga eksperto, I can say dito sa Manila Bay, meron pa rin siyang mga coral reef areas dyan sa may mouth, may Corregidor, Mariveles area. And meron na ring sightings na mabot na rin doon. So, di namin alam kung gaano ka lala ang impact doon. Wala kasi kaming personnel on the ground So it's the Coast Guard and BIFAR and DNR that's doing the ground assessments. Sa ngayon, masasabi ng under control ang oil spill, pero kailangan pa rin ng clean-up operation sa mga baybaying inabot nito. Pag magiging bahagi tayo ng clean-up, dapat may protective equipment po tayo. Huwag pong basta-basta magkakaroon ng contact doon sa oil slick, no? Kasi yung amoy nito, lalo na doon sa mga asthmatic, pwedeng makaapekto. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras.